Sa embahada naman sa Riyadh, inulan din si Vice President Jojo Binay ng mga reklamo at sumbong ng tungkol sa OFW. Sa servisyo na kanilang nakukuha sa publika ng organisya ng mga sumbong at reklamo ng mga OFW gaya ng isang OFW na halos namatay sa kagat ng aso. Sinabi po nung pinagdala po siya lahat, hindi siya sola. Sinama ko na po ito, bilang ito, ang sabi sa akin, hindi ka pwede ka ng hantay yung gano'n, pero hindi ko pa kayo aso, hindi sa OFW ang aso. Nagbigay ng solusyon ang ilang Pinoy community shield. Maraming tulungan nyo kami kung kailan kami nagkakaroon ng tamang tao na mag-a-handle dito ang OWN ito. Dahil from the very beginning, hindi ko lang maintindihan dito bakit ayaw nila ang OFW na mailuklok bilang isang opisya sa Montenegro. Iniyak naman ang embahada na may sinatawa ng OFW sa kanilang tanggapan. Talagang pa nga kung may representation ng OFW sa COA, meron 3 sektoryo, land base, sea base, and level. Nagsumbong naman ng isang nurse dahil napabayaan umano ng embahada ang isang runaway na may sakit at iniwan sa public hospital. Bakit po? Para wala kang tulong, hindi hatid sa mga less opportunity na OFW. Ang sa amin lang po, para po, ano po, ang tulong at talagang meron na nangangailangan. Nagrereklamo raw ang Saudi Government Hospital dahil dinala ng embahada ang isang undocumented cancer patient pero hindi na binalikan hanggang sa namatay. May mga kaso rin ng undocumented children na dinala ng ilang community leaders sa embahada. Nabuhayan ng pag-asa ang mga ward ng mga Cotibinay na bibigyan na sila ng plane ticket para makauwi na ng Pilipinas. Sa bandang huli, iminungkahi ni Vice Presidente ang pagtatayo ng foundation para agad nang mabigyan ng plane ticket ang mga distressed OFW. Nagbabalita sa Lulis, Zaria Alamada, Riyadh, Saudi Arabia. Sinagsiwa naman po sa Riyadh, Saudi Arabia ang pagkatapos ng mga graduates ng Batch 2011. Kasabay nito, inanunsyo ni Middle East Education Attaché, Dr. Estrella Bapano, na may ilang paghahanda ang mga Philippine International School sa Gitang Silangan para po sa susunod na pasukan. Yan ang ating palitang Middle East ni Sharia Alamada. Masayang idinaos sa mga Philippine schools sa Riyadh ang graduation day ng mga nagsipagtapos sa elementarya at high school. Baka sa mukha ng mga magulang at mga nagsipagtapos ang sense of fulfillment ng maraming taong pagpupursigi. I feel glad that my family graduated, and I'm also excited to go to the Philippines to venture into a new journey. Italia is planning to take out mass mission. Si Ayesha ay high school graduate sa Future Generation Philippine International School bilang valedictorian. Gaya ng marami, uuwi rin siya sa Pilipinas para magkolehiyo. Masaya po ako na mag-aaral ako sa University of the Philippines, which is one of the best schools in the Philippines. Ito naman si Ernie Kings Minsola, naghahanda na sa kukunin accountancy course. I'm planning to take up accountancy sa Lasal, hopefully mag-graduate ako this April or May. Hamon sa kanilang pag-uwi ang mamuhay na malayo sa kanilang mga magulang habang unti-unting binubuo ang kanilang mga pangarap sa Pilipinas. Ang wish ko lang sa kanya is makapag-aral siya ng mabuti sa Philippines. Itinakata naman ng mga eskwelahang Pinoy dito ang mas maayos na pasilidad at mas mataas na kalidad ng pagtuturo sa susunod na pasukan. Sa susunod na pasukan ay pinag-aandaanan ng Future Generation Philippine International School ang pagsagap ng mas maraming mag-aaral sapagkat magkakaroon kami ng 2,400 square meters na expansion. Create a culture of excellence with solid foundation. Future plans, we already have made several steps already in putting up the college. May paalala naman si Dr. Estrella Bapano, ang unang Middle East Education Attaché. To fight the unbeatable soul, to right the unrightable wrong. Sabi ng ating bayani si Jose Rizal, ang kabataan daw ang pag-asa ng ating bayan. Inilahad ni Bapano ang ilang mga plano ng Department of Education at pinaalalahanan ng mga paaralan sa Saudi Arabia na sumusunod sa Philippine curriculum. Nagbabalita sa Middle East, Zaria Alamada.
Sunyag.